Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, dalawang bagay lang. No? Ito po yung alam naman po natin na number one na si Sara Duterte sa survey ng pinagpipitagaan ng Pulse Asia. Pero ito po ay tila minamaliit ng media yung interpretasyon sa pagna-number one na to ni Sara Duterte. Gusto nilang i-twist yung facts na number one siya at malayo siya sa pangalawa at pangatlo. Parang may gusto silang iparating. No? Alam niyo naman yung media natin. No? Hindi nila ma-take na as is. At ikalawa, itong may napupuna lang tayo kay Grace po, na tila iniipit itong third telco natin. Yan po ang paglilingkod natin at iba pang bonus na balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan at may pinapanigan. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindot na o topic natin. Ito pong topic natin, nagulat ako. Dito pinanonood ko sa tweet yung ABS-CBN. Merong isang reporter dyan na tinatanong, pilit na binibigyan kahulugan. Ang tinatanong niya yung Pulse Asia. No? Una, gusto nilang palabasin na yung 26%, gusto nilang palabasin na maliit yung 26%. Ang point ko, ano ba yung susunod sa 26%? Ano yung pangalawa? 14%, di ba? Si Grace po, tay sila ni Bongbong Marcos, 14%. Malayo po yung diferensya eh. 26% si Sara Duterte, 14% yung pangalawa. Ikalawa, ang pinupunto nila, ito raw ay karamihan daw nitong sa nagsabi na gusto nila si Sara Duterte bilang presidente, taga Mindanao. Imagine, no? Ang alam ko, sa survey na to, yung pagkuha nila, hindi nila kinukuha na, eto populasyon ng Mindanao, mas marami yung populasyon ng Luzon, pero kumuha tayo ng mas maraming, kaya kukuha sila ng mas marami sa Mindanao na respondent. Hindi naman siguro ganun, no, yung Pulse Asia. Alam po ninyo yung Pulse Asia, sinasabi nila, nung tinatanong sila paano sinagawa yung kanilang survey, ito rin yung kanilang paraan ng pagsasagawa ng survey for the last 20 years. So, ibig sabihin, ang Pulse Asia po, malapit sa katotohanan, hindi po sila nagsimula mag-survey ngayong taon. Hindi sa panahon lang sila ni Duterte nagsasurvey. May track record po yan, yung Pulse Asia, na yung kanilang sinasurvey ay malapit sa katotohanan yung mga nagwawagi. Kaya hindi nyo pwedeng questionin yung Pulse Asia. Ngayon, ang question nyo, maraming bumotong taga Mindanao o maraming may gusto kay Sara Duterte sa Mindanao. Anong problema dun? National level yung survey. Hindi naman to ginanap sa Mindanao lang. Kahit ba manguna siya sa Mindanao, dapat talaga manguna siya sa Mindanao. Dahil taga Mindanao siya. Yun yung sinasabi natin. Bakit nyo ku-questionin kung nangunguna siya sa Mindanao? May problema ba doon? Kung nanguna si Sara Duterte sa Mindanao, kaya siya nangunguna sa buong Pilipinas, ang tanong, kulelat ba siya sa Luzon? Kulelat ba siya sa Metro Manila? Tandaan natin, hindi naman presidente ng Luzon at Metro Manila yung binuboto. Presidente ng buong Pilipinas. So yung sinasabing maliit daw ang 20%. Ibig sabihin, hindi mananalo yung 26%. Yan na nga ang resulta ng survey.
Ilan ba ang kinakailangan ng isang kandidato para manalong presidente? Ilang porsyento? Ibig ba sabihin, kung naliliitan ka pa, hindi naman tinitignan kung ilang porsyento. Ang alam ko, at alam ng buong Pilipino, ewan ko lang kung meron yung ABS-CBN na panibagong tsorya kung paano mananalo sa eleksyon. Ang alam ko, kung sino yung pinakamataas na nakuhang boto, yun ang mananalo. Regardless kung ilang porsyento, kahit nga 20, kahit nga ang porsyento mo ay 16% at ang pumangalawa sa iyo ay 15.9% ng boto, panalo ka pa rin. Hindi ito usapin ng maliit ba o malaki yung 26%. Usapin to, sino yung makakakuha ng malaking boto. 26%, ang pangalawa ay 14%. Kahit sabihin mo maliit yung 26%, dahil yan ay 1/4 lang halos, o mahigit lang sa 1/4 ng kabuuan, siya pa rin ang mananalo. Ang tanong naman doon kung ngayon gaganapin. Okay, isa pa nilang punto para lang pababain yung epekto ng pangunguna ni Sara Duterte. Ang mga tanong ng ABS-CBN, hindi ko kilala yung reporter na lalaki. Ang sinasabi niya, ito ba ay para sa panahon lang na yun? Wala naman duda na para sa panahon lang na Nobyembre hanggang December 2. Hindi ko alam po, isang buwan. Ha? Tama naman, ganun talaga yung survey. Anong problema dun? Ibig sabihin niya, mahaba pa raw, no? Siya na nagko-conclude. Daig pa nitong taga-media na to, na taga-ABS, saka. Pinatatawag ka na. O, sige. O, papaalam ka muna kung. Mamaya ulit. Alis muna yung ating piloto. Okay. So, sa madaling salita, mahaba pa naman daw, marami pang mangyayari. Ito naman daw, yung survey na yun, ay November 2020. Ano problema? Mahaba pa nga. Ibig sabihin, mahaba pa rin yung itatambak ni Sara Duterte kung sino man yung magtatangka sa mga dilawan o sino man sa oposisyon yung magtatangkang lumaban sa kanya. Ngayon pa lang yan. Pauna pa lang. Pwede bang mangyari na lumawig pa yung lamang ni Sara Duterte? Pwede. Di ba? Tandaan ninyo, tatay niya yung presidente. Hanggat mahal ng tao, actually, kung ako po magsusuri niya, titignan niyo po sa pagsusuri lang natin. Yung top 5 po, yung unang 5 dito sa survey na to, panay supporter ni Pangulong Duterte. Ibig sabihin, may tendency po yan na yung iba sa kanila ay tatakbong vice president, yung iba sa kanila ay tatakbo bilang mga senador. Halimbawa, ang pinakamalaking posibilidad, ayon na rin sa ranking, number 1 si Sara Duterte, kung siya tatakbong president, vice president niya si Bongbong Marcos, pwede tumakbo na lang ng senador si Manny Pacquiao at saka to si Yorme Isko. Di lahat ng boto nung top 4 na yun ay kuha na ni Sara Duterte at Bongbong Marcos. Ibig sabihin, lalaki pa kahit na magsanib si Grace Poe at saka to si Lenny Robredo. Lalaki pa ngayon. Yung lamang nila, dahil kung magsasanib sila, 20% lang yung magiging boto nila. Samantalang tong 4, kung sila magsasanib, mahigit na 50%. So, 20% to 50%, lumalayo. So, ibig sabihin, mali pa rin yung gustong palabasin ng ABS-CBN reporter na kung malayo pa naman ang eleksyon,
Ang point diyan, kung malayo pa nga yung eleksyon, lalo pang lalawak yung lamang ng bata o wala pa yung endorsement ni Pangulong Duterte doon. Imagine niyo pag in-endorse ni Pangulong Duterte yung anak niya. Imagine niyo kung gaano kalaki ang ilalamang. So hindi natin pwedeng maliitin, no? Itong survey na to porket si Sara Duterte. Ito pa mga tanong, no? Papasok ba sa factor yung mga tao ayaw ng anong tawag doon, yung kamag-anak, yung dynasty. Sabi ng Pulse Asia President, alam mo, dito sa kaso na to, hindi naman tinitignan niya na porket kamag-anak mo yung tatakbo. Di ba? Walang malinaw. Wala pang nagaganap na ganun. Wala pang direkta. Ngayon pa lang po magaganap kung sakasakali na in-endorse. Wala pa. Sa pagkakalam ko, walang direktang in-endorse. Siguro, magkaibang panahon sila ni Noy nun. Di ba? Hindi in-endorse. Parang ngayon pa lang magaganap kung sakasakali na yung tatay direktang iboboto, direktang susuportahan yung anak. Nagawa nila yan sa Davao. Kaya may posibilidad din na mga mangyari yan sa buong Pilipinas. Pag nagtuloy-tuloy yung trend. Okay, isa pa, ang sinasabi ang isa pang para mapababa tong si Sara Duterte man naman daw, kaya nga nanguna dahil siyempre yung Duterte factor. Kaya ang tanong ng ABS-CBN, karamihan ba ng popular na presidente naisasali niya sa kanyang ini-endorso yung kanyang popularidad? Ang tanong ko sa inyo, kahit na ano pa yung sinagot, hindi ko nakalimutan ko na yung sinagot ng presidente ng Pulse unprecedented, no? ABS-CBN, wala pa sa pangyayari ng Philippine politics na mayroon tayong presidente. Wala pa, as in wala, na mayroon tayong presidente noon na kasing popular ni Pangulong Duterte. Wala pong presidente na sa matatapos na yung term, 91% pa rin yung approval rating. Wala po. Lahat po na nagdaang presidente, wala pong nakaranas ng ganyan. Kung unprecedented dyan, wala pang nagaganap sa kasaysayan ng Philippine politics. Kaya hindi mo pwedeng ikumpara kung i-endorso ni Pangulong Duterte ang kanyang anak. Kung sasabihin mo ba na yung i-endorse ba ng popular na presidente ay iboboto pa ng tao? Wala pa namang ganun eh. Wala pang naging popular na presidente na in-endorse niya yung naging popular din. Unlike nito, no? Napaka-popular ng tatay, napaka-popular din ni Sara Duterte. Lalo na kung magkukombine, kung papayag si Bongbong Marcos, dahil pangalawa siya sa survey, kung magsasanib yung Sara Duterte at saka Bongbong Marcos, lalo nang matutuloy na napaka-popular ng tandem na yan. Lalo na, di ba, kung aatras naman sa isang banda si Manny Pacquiao para tumakbo muli, magre-election sa Senado. Kahit makuha nila si Yorme Isko, kahit ang magsanib, tablahin nila si Lenny, si Isko at saka si Grace po. Kaya po pwedeng tandem na mga dilawan, po Isko, po Isko, hindi pa rin mananalo sa Sara Bongbong tandem. Yun yung magaganap dun eh. Yun lang yung mga posibilidad. So eto, durug-durug ang utak dito ng durug-durug yung utak ng mga kalaban sa politika ni Pangulong Duterte. Kaya nila sinisiraan tong bakuna ng bakuna. Ang problema niyan, ganito, no?
Ganyan din sila noon nung siniraan yung ayuda eh, di ba? Ang problema nila, nung nakapamigay na ng ayuda, sino susuportahan nung nabigyan ng ayuda sa tingin nyo? Yung naninira sa ayuda na tokis-tokis lang? O nung yung nagbigay ng ayuda sa kanila? Siyempre, ang susuportahan ng tao, kung binigyan ako ng 8 mil nito, kayo tokis-tokis lang kayo. O ngayon, sinasabi nila, nung una sinasabi nila, palpak yung pamimigay ng ayuda. Pero nung mataas pa rin yung sasabi si Pangulong Duterte, unprecedented yung approval rating, bigla nilang sasabihin ngayon, kaya naman mataas ang rating yan dahil sa ayuda. Yan po talaga, no? Buhol-buhol po yung utak naman. Ang problema sa mga kalaban ni Pangulong Duterte, tarantahin, no? At saka isa lang yung way nila eh. Isa lang yung kanilang paraan para akala nila. Ito yung paraan. Ginawa kasi nila to dati pa eh. Sa tulong ng media, siniraan yung mga number 1 na presidentiables at nagawa nila yon sa kaso ni Villar hanggang nasiraan si Villar sa kaso ni Jejo Marbinay. Noon talaga ito. Si Jejo Marbinay talaga ang pinakamagandang halimbawa na hindi mo aakalain na matatalo sa eleksyon, no? Pero galing nung power ng media at saka nung mga dilawan noon eh. Nung buhay pa ABS-CBN, nung hindi pa gano'ng sikat yung social media. Eh ngayon po may social media na eh. Kahit maliit po kahit maliit po kami, pag samasamahin mo naman yung maliit, kahapon nga may nagtatanong na viewer, bakit daw wala siyang mapanood na pro-dilawan na YouTuber? Eh, ang sagot ko, konti lang nanonood eh. Panay base ang makukuha nila, di ba? Kung tignan niyo yung Rappler. Konti lang naman talaga nanonood sa Rappler eh. Tapos hindi pa sila naglagay ng pwede kang magano. Ayun yung mali nila eh. Pwedeng dumami yung manonood nila. Kasi mag-chat, mumurahin sila. Ay, tinanggal nila yung chat. Huwag na lang manood. Lalo na. Okay. Kawawa si Binay. Alam niyo yung pinanira na, hindi ako makabinay, no? For the record. Tinignan ko lang yung history ni Binay. Kasi sa Boy Scout kami noon eh. Talagang, di ba Boy Scout yan si Binay? Talagang, ang pagpapakilala dyan nung araw, yung yung unang hati ng term, no? Ang susunod na presidente ng Pilipinas, Jejo Marbinay. Talagang na unti-unti nila, no? Siniraan nila yun yung kaya ko hinahamon sila na magdemanda eh. Bakit? Ginawa nila kay Bina yan. Di ba? Sabi sila na merong ano tawag doon? Merong anomalya sa City Hall ng Makati, may anomalya. Daming anomalya ni Binay. Nung natalo na sa eleksyon, walang demanda laban kay Binay. Ganyan yung ginagawa nila. Kaya ang hamon ko nga ngayon, kung may katiwalian, demanda nyo. Wala naman nagdedemanda sa mga nagpaturo. Masyadong malaking issue pala, masyadong malaking katiwalian para sa inyo. Bakit wala na isang nagrereklamo sa korte? Doon po ang reklamuhan sa korte. Dahil alam nila na wala naman. Walang ni isa nagsabi na kakasuhan ko tong PSG. Wala. Panay iimbestigahan. Bakit iimbestigahan? Pampabango sa tao. Yun po yung purpose. So, sa madaling salita, mga kapatid, kahit na sa tingin ko, kahit na anong gawin nilang paninira ngayon kay Sara Duterte, yung number 1 niya ay number 1. Mahirap tibagin yan. At sa tingin ko, it's about time, 1 year na lang. Talagang magtutuloy-tuloy na yan na number 1 si Sara Duterte, number 2 si Bongbong Marcos. Imagine niyo kung magsasanib yung number 1 at number 2. O di sino makakatalo sa kanila?
yung number 3 at number 4, malabo mangyari yun. Di ba? Bakit malabo magsanib si Isko? Di ba? O pwedeng, halimbawa si Isko bumaliktad na. Ayaw niya na kay Duterte. Halimbawa lang. Kaya lang matalino yan si Isko eh. Political suicide pag bumaliktad siya ngayon kay Pangulong Duterte. Halimbawa, nagsanib si Paul at si Kiko. Paano si Lenny? Papayag ba yung oposisyon na i-chipwera si Lenny? Kaya si Lenny ang pinakaano ngayon eh. Yung humahatak sa laylayan dito sa oposisyon. Di ba? Paano nga si Lenny? Halimbawa, nagsanib yung po at si hindi nila makukuha yung Liberal Party. Pagpipilitan nila na isama nyo si Lenny. Alam nga naman tumakbong senador si Lenny. Vice President na siya ngayon. So kung isasama mo si Lenny, wala na yun. Talo na yun. Yung makakatandem ni Lenny to. Kaya ang mangyayari niyan, pwedeng si Grace po, sanay naman siya sa sanay naman na mag-independent yan. O mag-independent siya. Kung magko-combine yung Lenny Isko, talo pa rin sila ng Sara Bongbong. Ang layo ng lamang. Kasi panghatak si Lenny. Hindi panghatak pataas Si Lenny panghatak pababa. Si Lenny panghatak pandiretso ng inidoro. Kaya kung sino man ang tatandem kay Lenny, tsak na. Tignan yung tandem na yun, Grace po at Lenny Robredo, hindi po pwede. Parehong babae. Di ba? Tatalunin sila no? Babae president, babae vice president. Malabong mangyari yun. O kaya malamang nito, si Grace po, tatakbo ng solo. Si Isko, pag nakumbisi siya ng liberal, tatakbo sa ilalim ni Lenny. Hindi sila mananalo pa rin sa Sara Bongbong. Ang parang pinakalaban na lang, Bongbong versus Isko. O yung ba, kakayanin ni Isko yun. Nakalaban niya si Bongbong sa Vice President. Hindi naman papayag si Lenny na tumakbong under ni Isko eh. Yun yung mga posibilidad na mangyari dyan. No? Tansya-tansya lang muna natin. Pero, lamang pa rin, siyempre, yung endorse ni Tatay Digong. Kaya naghihintay pa rin tayo. Okay? Punta tayo rito sa isa pang nating balita, kay Grace po. Maikli lang po ito eh. Ilang panahon ko na ito nakikita na tuwing sinasalang yung dito, yung third telco po, laging nakaano to, no? Laging si Grace po, parang tila hinaharang, no? Nag-a-apply yung third telco ng panibagong franchise. Alam po ninyo, gumastos na to dito, no? May mga tower na sila. Malaki na po ginagastos nila. Wala pa pong pumapasok na pera. No? Namuhuna na po sila, no? Dito sa Pilipinas. Alam po ninyo, tayo dito sa Pilipinas, gusto natin, bakit kinakailangan yung third telco niya? Gusto natin mag-improve yung internet speed. Aminin natin at hindi. Etong matagal na to, ngayon lang sila nag-upgrade, di ba? Yung Globe tsaka yung Smart PLDT. Ngayon lang nila ina-upgrade ang lahat kasi nga may third telco na. Baka makuha lahat ng customer nila. Kaya sila nag-upgrade. Ngayon, para talagang wala na itong dual poly. Dual poly po ito hindi naman monopoly. No? Dual poly. Dahil dalawa silang nagko-control ng ating internet system. Dapat nga suportahan natin Hindi na nga nangihingi. Ang pinagtataka ko rito kay Grace po, halatang halata, no? Na yung panghaharang niya rito, no? Gusto niya, kahit namuhunan na ng malaking pera, bilyon na po no? Alam po ninyo ang negosyante, marami po sa puhunan na nagnenegosyo. Galing po yan sa mga niloan sa bangko, etc. No? At saka, kung good sila, yung projection nila, mataas yung kanilang stocks sa stock market. Maganda ang kanilang kalagayan sa stock market. Duopoly pala. Thank you very much, Edward, sa pagtatama. Duopoly.
mataas yung kanilang yung sa stocks. Nakakakuha sila ron ng additional capital, no? Yung pagbebenta nila ng stocks. Ngayon, ang mga pronouncement nito, hindi na nga nanghihingi sa gobyerno natin, no? Wala nang hinihingi na tax exemption o bigyan nyo kami ng leeway para ang gusto nila maging patas lang eh. Kung haharangin nyo, dahil ang gusto lang ni Grace po, alam niyo po yung mga ganyang pronouncement na yan na ipangungutang nyo pala yung inyong puhunan. Alam niyo, sa mga pangkaraniwang tao, ang dating nun, o nga no, bakit nyo, parang iginigisa kami sa sarili namin mantika. Bakit na uutangin nyo yung puhunan nyo pala? Malaki na po pinuhunan dito nandito. No? Dapat nang i-encourage tayo ng mga businessman na magtayo ng business sa Pilipinas. Discouraging yung ginagawa ni Graceful. Hindi naman ang hihingi ng budget sa inyo ang dito. Ang gusto lang, suportahan nyo yung franchise. Nagre-renew sila eh. Kasi yung mga investors nila, may mga investors, tinitignan nila. Kasi katatabla lang ng ang laki-laking kumpanya na ABS-CBN. Hindi binigyan ng franchise ng Kongreso. Ibig sabihin, nangangamba yung investors nitong, yung mga mag-i-invest sa dito, baka hindi mabigyan ng franchise, sayang yung pera namin. Bakit mo iipitin, Grace po? Wala naman yatang nilalabag. Hindi ko sigurado kasi kung may nilabag na batas yung dito, dapat nabasa na natin o narinig na sa pahayagan. Yan pang mga yan. Mahihilig sa pagpopromote ng sarili yan. Sa madaling salita, bakit nyo hinaharang yung franchise ng dito para sila pasukin ng investor? Yun na lang ang tulong nyo. Alam nyo epekto niyan? Pag meron ng panibagong franchise, sabi kasi ni Grace po, 2023 pa naman, magtatapos yung kanilang franchise. Kaya nga ang pronouncement kasi ni Grace po ganito, huwag niyong gamitin yung franchise niyo para kayo makapangutang. Ano bang masama? Na kung may franchise sila, pautangin sila ng mga bangko. Kaya nga nariyan yung bangko para magpautang sa mga negosyante. Hindi mo pa alam yung Grace po. Alam mo siguro yun, may negosyo pa siguro yun. Ang bangko po kaya nilikha para ang negosyo ng bangko, Grace po, kung hindi mo pa alam, magpautang para kumita. Ang binibenta ng bangko, pera. No? Pinauutang nila yung pera. Hindi ko alam kung ano kaugnayan niya dito sa duopoly. Meron ba siyang kaugnayan sa kaya niya hinaharang kung dito na to? Yung third telco? Bakit mo hinaharang? No? Bakit ayaw mong bigyan ng prangkisa nang makapag-invest yung mga tao? Kunwari ikaw investor. 'Di ba? Medyo, teka muna, hintayin ko muna. Baka hindi naman bigyan niya ng Congress ng prangkisa. Sayang yung pera ko. Hindi ba ganun yung iisipin mo? Sasabihin niya, wag daw gamitin yung prangkisa para makapag-loan. Wala ka nang pakialam doon. Di ba? Pero dapat hindi mo sila binibigyan ng prangkisa na hindi mo dapat i-reject yung renewal nila o dinidelay para lang sila pahirapan. Yun lang yun eh. Bakit mo sila pinahihirapan?